I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Siguro, kilala nyo naman guys kung ano ang ibig sabihin nito. Ika nga, ano yung nasa litrato. Hindi ko na babanggitin. I hope, hindi lilimitahin ni YouTube guys. So dahil dito mga kababayan, dito po ako humahanga sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Kasi sabi ko nga, sa war on drugs niya mga kababayan, talagang grabe yung kanyang pamamalakad without guys, yung pagdating sa mga bypass operation, walang nalagas na buhay, kumbaga maganda very organized yung kanilang paghuhuli sa mga lango sa bawal na gamot mga kababayan. At actually sabi ko nga, sa mula nung 2022 medyo sumikip na yata ang kulungan hanggang ngayon. Hindi lang po yan, hindi lang sa lokal, pati po sa mga banyaga, grabe as in. So dahil dito mga kababayan, ito basahin ko, sabi ng Philippine Star, guys, law enforcement agencies have confiscated illegal, yan, value at 60.13 billion under the administration of President Marcos. The Philippines Drug Enforcement Agency reported on Saturday. Agay. Sabi po ng Philippine Star. Tingnan nyo guys kung gaano kadami. 60 billion plus halaga mula nung 2022. Samantalang yung kay dating Pangulong Digong, wala ka man lang mga nakikitang ganyan. Sa totoo lang, sabi ko nga kung pwede lang i-upload lahat, everyday, nako, sangkaterba guys. Kaso lang ito kasi si YouTube hindi niya kumbaga ini-spread, nililimitahan niya lang. Ito pa, ayan PDEA 60 billions, ayan, size since 2022 hanggang ngayon. Nakaw, itong isang araw nga may nakita ako ng post ng PDEA, Jesus Maria Joseph Santa Clara Marimar. Alam nyo guys, kung hindi si Pangulong Marcos Jr. ang mamuno, ewan ko lang, palagay ko baka halos sa mga kapwa Pilipino natin magiging na sila, magiging lango na sa bawal na gamot mga kababayan. Hindi totoo. Sabi nila, bakit ngayon sa panahon ni Digong? Alam nyo, sa panahon ni Digong, 'di ba sabi ni Las Cañas ba 'yon? Sabi niya protector siya ng mga drug lord. Si number 1 si Michael Yang, drug lord yan. Pero guys, ginawa niyang economic advisor para hindi halata. 'Di ba? Sabi nga ni Las Cañas, protector siya nga ng drug lord. Biro nyo yun. That time guys, wala kayo nababalita na hinuli ng mga banyaga, as in wala. Ang tinitira lang nila yung mga maliliit. So, dahil dito, grabe, saludo tayo sa ating mga kapulisan. Ito, basahin ko ng buo, okay? Sabi ng Philstar guys, ayan. Kita nyo? M goes. Grabe, yan, PDEA. 60 billion. Yan. Size since 2022. March 18, 2025 hanggang ngayon. Nakaw. Napakadami yan. Sa totoo lang mga kababayan. Grabe. Makita mo sa BOC. Ay, sus, Mariusin. Hindi lang yan, mga kababayan. Yung mga smuggle ng mga produkto. Sus, grabe. Ang dami. Nung panahon talaga ni dating Pangulong yung si Canor. Wala tayo nakikita ganyan. Tuloy. Manila, Philippines Law Enforcement Agency have confiscated illegal, value at 60.13 billion under the Marcos administration. Agay. The Philippines Drug Enforcement Agency reported yesterday, today? 19. Kahapon nga. The PDEA said 15,219 and 25 kilos of naku, Maria Joseph, grabe guys at yan pa ito pa 136,916 pieces of ecstasy party drugs were seized since Marcos became president in July 2022. Biro nyo yun.
goes. Itong last week, may nahuling mga ekstano doon sa airport, guys. So, grabe. On Thursday, 30 kilos of worth of 204 million were seized in a sting operation in Norsagaray, Bulacan. Yes, mayroon po yan. Sineb ko po yan. Kaso lang, ay, sana papayagan ako ni YouTube na i-upload, guys, no? Sa North Sagaray, Bulacan. 3 dealers were arrested in the operation with occurred in hotel in Barangay Minoyan. Agay. Minoyan. Agay. Ito pa. Up to 145,064 people including goes. Ala, sumikip talaga ang kulungan, mga bes, ha? Including 9,283 high value suspected in the illegal trade were arrested in 107,568 anti-narcotics operation. Goes. So, you see, mga beswa, ito pong pinakamaganda sa Marcos administration. Talagang gusto ko yung pamumuno ni Pangulong Marcos ng ganyan. Bakit kanyo? Very organized eh. Hindi, ang ibig sabihin, mga kababayan, wala pong namamatay sa mga bypass operation, walang mga reward system, no? Walang mga pulis na sangkot. Kung mayroon man, siguro, minana niya yan nung panahon ni Canor. The PDEA and other law enforcement agency dismantled 1,439, deans and 4 clandestine laboratories. Oo, ang daming, guys, ang nakumpiska yung laboratory ba. Sos, Maria Josep, grabe talaga. Believe talaga sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Siyempre, guys, sa mga kapulisan natin, talaga naman nagtatrabaho ng gusto. Alam nyo, sa mga ganyang pamaraan, di ba ang ganda? Sila nagtatrabaho, siyempre, ang Pangulo, may reward lagi na ibinibigay sa kanila. Nakakatanggap sila ng award, napopromote sila. Kasi nagsisipag sila eh. Nagsisipag sila, nagtatrabaho sila ng gusto. Ay, dapat lang, deserve nila na mabigyan ng award. In the government's campaign to rid the communities of illegal, at total, 29,408 barangays have been declared, drug clear. You see, alam nyo, ulitin ko yung sinabi ko. Actually, dito sa amin, mga kababayan, sa amin dito, panahon ngayon, napaka-peaceful dito sa amin. Kung dati, alam nyo, sabi ko sa inyo, para ka lang bumili, guys, ng bitsin sa palengke. Maniwala kayo man sa akin, hindi. Oo. Hindi ka na talaga makalabas dito kasi nakakatakot. Bakit? Alam nyo naman ang ibang mga parak, pumapatay eh. Dahil dyan sa reward system, yun ang kinatatakutan. Hindi natatakot sa maglalakad sa daan. Yun ang kinatatakutan nila. Pero sa panahon ngayon, walang malakad nga ako eh. Alas 12, alauna. Nanonood kami ng event sa plaza. Wala naman nangyari. Peaceful, masaya sa amin. Ang daming mga kapulisan, guys, na nagro-ronda. Every night po yan, dito. Kaya very peacefully, no? At salamat po kay Pangulong Marcos Jr. Sana pakagaling yung Pangulo ng Pilipinas. Well, anti-Marcos lang naman hindi naka-appreciate sa mga ginagawa niya eh. Hindi, sa totoo lang. So guys, yan po ang kapalagayan nyo. Sana ma-spread ni YouTube ito. So nakita nyo kung gaano kalaki yan. Sos, Maria Josep Day, 60 billion plus ang nakumpiska mula nung 2022. Research nyo sa buong taon ni dating Pangulong Digong, magkano ang nakumpiska? Wala pa yan sa 1/4. Sa 60 billion yan? Wala. Kahit i-research nyo. 3 years pa lang yan, 3 years pa lang ni Pangulong Marcos Jr. yan. Sabi ko sa inyo, madagdagan pa yan. Halos araw-araw. Wala talagang mga kababayan, wala talagang kawala itong mga mga drug lord na ito. Totoo yun, hindi lang mga banyaga, pati yung mga itim, no? Pati yung mga singkit. Nako, talaga naman. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Bye and baboos. God bless Philippines.